Sa Manila Bulletin, enrollment sa mga public elementary at high school extended hanggang June 29 ayon sa Department of Education. Target ni Secretary Mona Valisno, makahikayat pa sila ng maraming estudyanteng nag-drop out o hindi nakahabol sa pagbubukas ng klase. Umaapila rin ng DepEd sa mga school administrator na tanggapin na rin ang mga enrollee kahit kulang ang mga ito sa ilang dokumento. Sa GMAnews.tv, agad bibili ng bagong navigation equipment ang mga aviation authorities natin kapag hindi pa rin gumana ang hiniram na DVOR para sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, aabuti ng 2 linggo bago dumating ang bibilhing kagamitan. Sa mga sandaling ito, wala pang anunsyo ang mga kinaukulan kung nagagamit na ang nahiram na DVOR. Sa Philippine Daily Inquirer, sinampahan ng murder charges ng pulisya ang Vice Mayor-elect ng Bacara, Ilocos Norte na si Pacifico Velasco. Kaugnay ito sa pagpatay sa radio commentator na si Jovelito Agustin noong nakaraang linggo. Nadawit ang Vice Mayor matapos iturong gunman ang kanyang aide ng pamangkin ng biktima na nasugatan din sa pananambang pero nakaligtas din kalaunan. Sinikap ng Inquirer na kunan ng pahayag si Velasco pero hindi siya makontak. May impormasyong nakakonfine sa isang ospital sa Quezon City ang Vice Mayor-elect. At yan ang ating banner stories ngayong araw ng Martes. Mga iga, narito ba isyong regular ng laman ng mga balita ang pagtuturo ng sex education? Pumasok na ba yung mga anak ninyo? Anong oras pa ngayon? Papasok na yan. Sa elementary level ay sinusulong pa rin ang Department of Education. Kahapon, inakyat na sa korte ang issue matapos humingi isang grupo ng mga magulang ng TRO laban sa sex ed. At suportado ito ng CBCP. Ang issue niyan ang pupulsan natin ngayon kasama ating resident analyst, Professor Winnie Monson, at syempre si DepEd Secretary Mona Valisno. Good morning! Good morning, good morning, good morning, Mona. Good morning, Secretary. Igan. Good morning, mga kapuso. It's a nice morning. Di ba may dialogue between, last week pinag-uusapan natin, Opo. Thursday yun, dialogue between CBCP tsaka kayo. Opo. Kausap niyo si Bishop Iniga, sabi nila okay naman daw sila. Except that Bakit hindi pumunta sa korte na? yung nga po, at least ang hindi tayo binigyan namin sila ng modules and then they said they will look into the content of the modules. It's very, very healthy sign that they are now looking into how it can be improved. If At ever there's napag-usapan na sex education nga ang topic natin, pero hindi po kasama yung sexual act. Tama ba, Secretary? Diyos ko. Di ba hindi kasama, Maring Winnie? Wala, wala kasama Alam nyo, doon. alam nyo mga kapuso, itong modules na ito, siguro 5 taon na, 6 Opo. na taon na. Opo. Nag-pilot test na sila. Yeah. Pumasok na naman ang simbahan at sinabing wag. Opo. Ako pumunta ako sa DepEd, Mona, Opo. to Yeah. get a copy of That's the right. modules. Yes. Binasa ko lahat. Very good. Wala akong nakitang kasama. Kagulat-gulat. Wala. In fact, Yeah. ang gaganda ng mga ina-advocate. Hindi ko alam kung bakit basta may word sex. Nagre-react na lahat. Medyo nakakatakot na. Natatakot sila. Hindi ko Ano yung, maintindihan. may pinakita silang comics, detalyado eh. Galing ng DepEd yun. Ano Hindi, ba yun? yun ang sinasabi ko kay Professor Winnie. Oo. Right? Nagulat din ako nung nakita ko kagabi, galing sa Talaga ANC. naman. So Ano ba hindi yan? na tapa yun because then yung sa inyo po, media is a very strong force for educating the public. Oo. But I hope it is the right thing that has to be Secretary, yes. meron akong itatanong sa inyo. Opo. Itong mga modules na ito, hindi ba meron kayong website, Opo. education website? Bakit hindi nyo ilagay yung modules nyo para makita okay. ng buong mundo? Opo. Ano yan? Ayan ba ang inyo? Galing ba sa inyo ba, Secretary? Hindi, yung modules yung hindi po yan. Oo. Yung modules yung hindi po yan. Okay. Ano talaga? Ito modules. Ayan. Ito po. Ano Yeah, ba that's talaga yung nasasakop ng sex education? Ayan. Nasasako pa, in general, we'll say that we protect the children's healthy and for them to be able to practice healthy behavior. So they must protect their health. So these are the areas that will encompass the what you call integration po. Ang tinatawag dyan, age-appropriate education. Right, tama po May yan. mga psychologists at dyan. Exactly. So kung 5 years old ka, Opo. iba ang sinasabi sa'yo kesa kung 7, Tama. 9, 11, etc. It's what they call age-appropriate education. That's correct. And alam nyo, itong mga modules na ito, talagang pinasok na sa mga psychologists. Wala na kitang mali, Maring Winnie. Yeah, magaling. Wala. Eh, Professor- Ayun ang ang hinihingi ko nga salamat. sa mga Ano alternative nyo? Oh. Will you please read it first before you complain against it? I want to know if they've actually read it. Because Maraming once they read it, they'll say,
Ay. ano pala ang sama nito? Yun na nga po. Pero, ayan, nakikinig lang. Ayaw magbasa. Parang kasi pag narinig sex education, isa lang nasa isip, mali siya agad. Eh, no? Oh, Ay, yeah. Meron akong, Secretary Balis, no, I researched Mona on na this. nagkaroon po. Mona, yes, of course. I thought I was calling you The Mona friends, oo. behind the camera, pero alam mo, in front of the camera. Secretary Balis. No? Secretary Mona. No. Alam nyo, Higan, mga kapuso, Opo. ang dami-dami ng saliksik all over the world on sex education. Walang datos na nagsasabi that sex education increases the sexual activity of the adolescent. And there's, the studies do not show that these children all of a sudden begin sexual activity Okay. early kasi alam nila kung ano ang nangyayari. Siguro Maring sa society natin ngayon, ayoko naman na may mga anak din ako, pero ayoko naman na matutunan nila yan sa ibang mga medium. Mas magtitiwala na ako kung magiging bahagi ng pagpapalaki sa kanila. Di ba? At kasama dapat yan ang magulang din. Of di ba? course. Kasi nangyayari, eto, kayo ba mga magulang, binabantayan nyo yung mga internet ng inyong mga anak? That's right. Doon mag-ano ka lang lantad na nandun lantad na. Oh. Meron akong tatanong sa inyo, Secretary Balis, no, itong mga sex education na ito, kung ayaw ng nanay na sasabihin, kasi alimbawa Parang sa alternative. science, Oh. kasi naka-integrate yan sa different subjects. There's no subject called sex education. None. Nakapasok siya sa mga subject. Nakapasok siya sa mga ibang subject. Halimbawa sa science, sinasabi nila kung ano ang rate of sexually transmitted diseases. Ano ang problema dyan? Di matatakot yung tao. Ako, malaki pala. Or that adolescent pregnancies are increasing. Unwanted. Medyo Teen natatakot. pregnancy. Yes. So, at saka, alam niyo, yung mga, dun sa mga moral, yung values formation, ang tinuturo nila abstinence before marriage. That's right. That's something that I would teach my own child. Baka Secretary, pag ito na isulong, yung pagtingin pa ng kalalakihan sa mga babae, mabago, di ba? Hindi lang parang sex object na lang, di ba? Di ba, Secretary? Sex object. Hindi, di ba? Tama. Di ba kasi yung values talaga ang gustong ituro sa mga, ano bang plano na, babawiin nyo na ba yung sex education o andyan na siya? Yung mga modules po, nandyan na ho sila. Ngayon, we have started piloting, Professor. So, My alam God, mo you've yun. been piloting for the Kasi, past 10 years. Since 2005, actually. Ngayon, every time na pumapasok yung issue na yung awareness, we expand the coverage of the pilot base, nagagalit po yung ibang sectors. But they haven't Tama seen na yan. really, Okay. actually they haven't seen the modules. Nasa linya natin si Caloocan Bishop Jabrasa Sinigas ng Oo, CBCP. Bishop, good morning po ulit. Good morning po. Opo. Good Okay. morning, Bishop Iniguez. Good morning po. Yung modules daw po ba nabasa nyo na, Bishop? Wala, hindi pa ako nakaka... Kasi